Good morning guys, it's 5:30 a.m. Ang hirap bumangon, ang sarap matulog. Sa time of the month pa naman na malapit na ako magkaroon ng dalaw. Kaya antok na antok yung pakiramdam. Pero kailangan bumangon dahil ngayon akong umaga magluluto lang talaga. Walang nakaprep na food. And itong itsura ito sa kitchen guys. Yung mga lunchbox nila, nakaready na dyan. Wala pang laman yan. Tapos kagabi lang kami nagluto ng rice. And ito lang yung mga dishes na kailangan kong ayusin. Wala namang laman yung sink. And yung mga bata ay naghugas dito kahapon. Yung dishwasher, natapos to kahapon. Pero syempre may laman na ngayon yan. Yung mga ginamit namin kagabi. Luto lang ako guys and balikan ko kayo later. And here's our baon for this Wednesday, guys. Beef gyudon. Ngayong umaga ko lang niluto to and medyo nahirapan ako sa pagpapalambot ng meat. Kasi hindi ko napansin na may mga cut na malalaki. Kaya ngayon, pinili ko lang yung maliliit para ma-prep ko na yung baon nila. And iniwan ko yung malalaki. Sinisimmer ko pa rin yung malaking mga parts. First time ko kasing itry tong gyudon. And kanina habang niluluto ko, yung mga bata nagsasabi na it smells so good. And pinatikim ko, masarap daw. And naglagay na ko ng sunny side up egg sa ibabaw and garnish with sesame seeds. Happy Wednesday, guys! Good morning. Can we go now? Guys, magmamadali na sila dahil sobrang tagal lang na akong magluto. Say bye! Bye. Bye! Ingat! Mask and everything! Love you! Bye-bye! 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 Love you! Bye-bye! I didn't close the door! I'll do it. Oh, it's okay. Thank you. Bye. Ito yung aftermath ng prep guys. Actually, nagpunas-punas pa ako. Mas magulo pa dyan kanina. Nakakahiya lang ipakita. Pero sobrang nagmamadali ako nung ina-assemble ko na yung baon nila. Kasi anong oras na din? 6:45 na ako natapos gumawa ng baon nila guys. Sana hindi sila malate sa school. Dapat talaga mas maaga ko pang ginawa to. Mas maaga ko pang sinalang. Pero kasi na-expect ko, mabilis na maluluto yung beef dahil maninipis lang yung cut niya. Yung pala, nasamahan siya ng mga buo-buo na mas medyo malalaki. I don't know ano nangyari. Pero anyway, all is good na. Kalis na sila and hopefully umabot sila. Maglilipit muna ako guys and babalikan ko kayo later. Tapos na akong mag-tidy up dito sa sala at saka sa kitchen guys. Nakapag-vacuum na rin ako ng floor dito sa buong bahay. Except syempre sa mga rooms, di ko pa nagagawa yun. Dito muna ang unang tinapos ko. Mabilis na tidy up lang naman yung ginagawa ko sa sala dahil maayos-ayos na naman talaga yung sala to start with. Ang gusto kong magawa sana mamaya makapag-steam mop din ako kasi nakapag-vacuum na and sana matuloy ko sa steam mop. And kailangan rin akong magsalang ng laundry. Mga 2 loads of laundry ang gagawin ko today. Yung mga dark colored clothes namin yun ni Daddy at saka yung mga towels namin. And malamang po-fold din ako kasi kahapon naglaba ako ng 2 loads naman ng laundry. Back in order na dito sa kitchen guys. Kanina talagang ngarag na ngarag ako. Ganun talaga ako kapag bago ko lang tinatry yung recipe. Medyo nagwo-worry ako. Nagsistress ako. Pero okay naman, all good na. Lumambot na yung meat. Natakot lang talaga ako na baka kasi malate sila for school. I don't know kung na-late nga sila. Malalaman natin mamaya guys sa mga bata. Tatanungin ko kung umabot pa ba sila. O ayan na ang living area at kitchen guys. Punta naman tayo sa master's bedroom. Yun naman susunod na aayusin ko. And yung kids room, tingin ko hindi ko nagagawin yan. Hayaan ko silang gawin yun mamaya. Ito naman dito sa master's bedroom guys. Mabilis ko na lang papakita sa inyo. And ito na naman yung mga usual na inaayos ko. Medyo konti nga ang ayusin today. Kailangan ko lang ibalik yung mga gamit sa mga pwesto-pwesto nila. Ayusin lang yung bed namin and that's it. Hindi na ako magva-vacuum dahil kagabi nag-vacuum na ako dito bago kami matulog. Ligpit muna ako guys and I'll see you later. Tapos na ako maglinis ng master's bedroom guys. Pero nag-shower muna ako bago ako magligpit ng master's bedroom. Feeling ko kasi sobrang amoy ulam ako. Sobrang amoy niluto ako kanina. And ayoko nang ganon. Sinisipon ako pag sobrang naaamoy ko yung amoy ulam. Kaya nag-quick shower muna ako bago ako magligpit nitong bedroom namin. At least pagkatapos kong magligpit dito, magpapahinga na ako and mas presko na yung pakiramdam talaga. Mas magiging masarap yung pag-upo ko at pagpapahinga. Kailangan mag-ipon muna ulit ng energy para mamaya
merong lakas para maglaba. And harapin yung mga dapat kong i-fold. Hopefully, tuyo na ng maigi yung mga sinampay ko kahapon para pwede na talaga ulit ako magsalang ng laundry mamaya. Ayan na ang master's bedroom, guys. Pahinga muna ako and I'll see you all later. Bye! 1:38 na, guys, and naisipan ko mag-declutter ako ng paunti-unti dito sa bahay. Simulan ko dito sa side table. Ito yung table na nasa gilid ng recliner namin. Umpisahan ko dito. And then, every single day ko ano lang magagawa ko. Yun lang. Hindi ko kailangan pitin sarili ko na isang buong kwarto ma-declutter ko kaagad. So, ngayon to lang muna ang bala kong tapusin. And kung magagawa ko yung kabila, then that's good. Gawin ko muna to, guys. Ayan yung laman ng dalawang drawer, guys. Mostly kasi mga gamot yung laman niya. Plus yung mga stocks namin ng glasses. And meron pa kami isang lalagyan ng gamot. Ito talaga dapat nilalagyan namin ng gamot. Kaso, ang liit lang itong lalagyan na to. Kaya yung mga ibang stocks ko ng gamot, ito ko nilalagay. Mostly akin tong mga gamot. Kaya ngayon, naayusin ko siya. Baka gagawin ko, itong dalawang drawers na to, puro medicines na lang namin. Tapos itong lalagyan na to, dito ko lalagay yung mga stock namin ng glasses. So, ayan guys, yung itsura niya before. And mamaya na lang yung after. Tapos ko nang ma-declutter itong side table, guys. And time to reveal kung ano yung nagawa ko. Buksan na natin siya. So, ito yung first drawer sa top. Ayan na lang ang laman niya, guys. Maayos na. So, lahat ng mga meds namin dito nakalagay ngayon. And I think may mga kulang-kulang na nga rin kami na kailangan kong mag-stock. And ito naman yung next one sa ilalim. And napagkasya ko yung mga stock namin ng salamin, ng mga frames, at saka yung pang wipe ito sa drawer na to, plus yung iba pang emergency na kit. Kompleto na siya dyan. Meaning, na-empty ko tong box na to. O diba, ang galing, nakakatuwa. Ang dami ko palang kailangang itapo, ang dami ko palang kailangang i-declutter. And nakatago lang siya dito sa mga drawer, and dito sa storage box na to. Nakikita ko na hindi ko naman kailangan. So, ayan guys, happy naman ako. Natapos na to. So, ayan na yung tsura niya. And madali na lang kunin lahat. Madaling makita lahat. Katulad kanina, di ba? Ang gulo-gulo. Itong nasa pulang to, ito yung everyday na iniinom ko plus this one. And ito stock ng vitamin C. And ito ibang mga meds ko pa na may stocks ako. And dito lahat ng Myra at saka yung aming Berocca. Sa baba naman, puro frame ng salamin noong una yan. At may mga meds na rin nakasama. And grabe, ang dami ko tinapang frame ng salamin na mga ang liliit pa nila, yun yung salamin nila. Pinagkatatago ko pa. Hindi ko naman alam bakit ko tinatago. Hindi naman taga kailangan itago na. Nakakatuwa na ito na lang yung laman nito. So tapos na yung side na to. Tignan ko kung gagawin ko naman yung kabilang side. And ito yung mga face mask na mga washable. Tapos parang may mga pang earlobe din dito na yan. Nalagay ko sa isang bag yan. Nalagay ko sa basura. Pero hiwalay ko para kung may gusto, pwede nilang kunin yan para nakaayos pa rin siya ng lalagyan. Next naman, tatry kong i-declutter. Ito naman kabilang side table. Buksan natin. Please, no judgment. Ayan, yung laman nitong isa. And, ito naman yung isa. So, ilalabas ko lahat ulit yan. And, ganun din. Saka ko i-declutter. And, i-organize ko na rin. Actually, yung organization part yung mas mahirap. Yung pagkatapon, madali na lang yun. Kung mga hindi kailangan, tanggalin ko na rito. Pero yung pag-aayos, medyo doon ako nahihirapan. So, balikan ko kayo, guys. Tapos ko na i-declutter to, guys. Itong sa pang side table and buksan na natin siya. So, yung first drawer sa baba, wala na siyang laman, guys. Dahil yung mga laman talaga niyan, hindi na nagagamit. And kailangan ko na talagang i-let go yung mga yun. And yung pangalawa naman, puro mga plastic yung laman yan ng mga pang parcel. Nilipat ko siya ng pwesto kasi hindi dapat siya nandito. Ang nilagay ko, itong mga tablet ng mga bata at saka yung extra ko pang phones. Sobrang happy ako na ginawa ko itong decluttering na to. And tutuwa yung mga bata na pagbukas nila, ganyan na yung mga spaces na available sa side table na to. And so far, ito yung mga basura ko. And ito, yung pang donate file, yung mga pwedeng pamigay. And ito, kailangan ko lang i-fold ng maayos tong garbage bag na to. Alam ko, reusable pen. Check ko rin kung may butas na siya. And then, ito yung mga gamit na kailangan ilagay sa mga kanya-kanyang pwesto. And next one na gusto ko itakal naman itong aming console table. Kailangan kong check yung mga laman niyan. Pero dalawang basket na dyan yung okay na. Kanina pinakita ko sa inyo yung mga medicine na laman. Ito yun, yung basket na yan. And sa baba niya,
Ito yung itsura ng drawer. Actually, medyo okay pa to. Kasi na-maintain ko yan. Yan yung mga kung ano-anong mga documents. And dito naman, dito ko nilipat naman yung mga plastic kanina na nandun sa kabilang area. And kailangan kong punasan yung mga boxes kasi ang dudumi na nila. Ayan yung mga plastic kanina na galing doon sa side table. Kasi baka kailanganin pa namin siya. Pero kapag tumagal-tagal pa, hindi siya nagamit, kailangan ko nang dispose yan. And next one naman, ito. Ito, inaayos ko na to minsan and ngayon, ang gulo-gulo na naman niya. Ito kasing laging binubuksan ng mga bata. Tingin ko, ang dami ng chargers na kailangan na naming dispose since nagpalit sila ng mga phones or may mga di na working pero hindi nila tinatapon. Kailangan kong i-go through na to and yung mga gadgets dito, kailangan ko na rin i-check. Hindi na magtapon kasi ng gadget, guys. Siyempre, yung mga laman nun, kung ano, kaya tinatabi lang namin siya. And ito naman, ito na lang titirang mga essential oils ko dito sa lalagyan na to. Kasi niisip ko nang ibenta tong lalagyan na to eh. Kasi, hindi ko naman siya masyadong nag-utilize. And ito namang basket na to, ang laman nito yung camera ko, yung DSLR ko. Hindi ko siya masyado nagagamit kasi mas prefer ko na gumamit lang ng phone when vlogging. Tsaka ang bigat ng camera. Plus, ito pang mga extra na CD para sa Xbox. Yan na lang kailangan kong ayusin. Mabilis lang to, I think. Tapos ko nang i-declutter itong console table, guys. And nanonood pala ako nitong Daily Dose of Sunshine. Kita niyo ako sa screen. Pero paputol-putol kasi syempre, no, hindi mo tayo nakaintindi ng Korean and kailangan ko magseryoso sa ginagawa ko somehow. Pakita ko muna sa inyo yung mga drawer. So, yung first one dito, ayan na siya ngayon. Wala akong tinanggal masyado dyan. Yung camera stand lang yung tinanggal ko. And inayos ko lang yung mga file ng mas maayos. And then, punta naman tayo sa kabilang side na. Ito yung tutuwa akong tignan. O, diba? Ang laki ng improvement. Naaalala nyo ba yung tsura niyan kanina, guys? Grabing gulo, diba? So, ayan, pinagsama-sama ko lang naman. And naging malaki na yung pagbabago sa kanya. And I know, guguluhin pa rin ng mga bata to. Pero hopefully, mas makita na nila yung kailangan nila sa ganitong ayos at hindi nila magugulo yung iba pang mga nakalagay dito. Yung mga brown na storage basket naman, guys, pakita ko sa inyo yung mga laman, lalabas ko na lang din. And ito na yung laman ng mga storage boxes na brown. And may isang bakante. And makita nyo naman, ang dami pang space din doon sa ibang mga boxes. Hindi ko pinilit pagsamahan sa isang box kasi gusto ko kung ano yung category niya, yun lang yung laman niya. Like ito for gaming, ito for photography, tapos ito, wala. So, yan lang naman yung mga few things na tinakal ko dito today. Alam ko, wala makakapansin nito ni isa sa kanila. Pero ako, masaya ako na na-declutter ko tong mga areas na to. Maliit na bagay, pero sa akin, laking ginhawa na pagbukas ko ng mga to, wala nang clutter na laman. And mas marami ng space para dun sa mga bagay na talagang ginagamit naman. Hindi puro kalat lang ang laman ng bawat drawers at saka bawat cabinet dito sa bahay. Good evening, guys. Nasa kusina ako ngayon dahil magdi-dinner na. Nagluluto ako. Hindi ito dinner namin. Pangbaon nila to bukas. Ito yung ginger mince pork. Ginawa ko na yung pang-ulam. Bukas ko na lang siya itatop or pwedeng gawin ko na ngayon para i-heat up na lang ito tomorrow sa microwave. Gusto ko nang lutuin ngayon para matikman ko kung gusto ba nila. And at the same time, hindi ako mangangarag bukas ng umaga. And ano verdict, anak? Tastes good? Very good, very good. Tapos, nag-chop pa ako ng green onions para ilagay ko rin doon sa ginawa ko kanina na gyudon. Kasi kanina, wala na akong oras para gawin yun. Kaya hindi ko nalagyan ng green onion yung baon nila kanina. So, ito ngayon, may oras ako, nilagyan ko na. So, ayan guys, ang ating baon for tomorrow. Pero, syempre, prepare ko pa yan. And here's our dinner, guys. Yung beef gyudon pa rin kanina. Hindi na ako nagluto ng sunny side up egg. Okay lang daw sa mga bata. Ayaw nilang mag-egg tonight. And okay lang din. At least bawas sa gagawin ko. And this time, nalagyan ko na siya ng green onion sa ibabaw. Nakadagdag din kasi ng lasa to. Hindi ko lang talaga nagawa to kaninang umaga dahil paka-malate na sila. Bagong try ko lang din ng recipe na to. And nakakatuwa kasi napaka-easy lang niyang gawin. And napakadali lang ng mga ingredients na kailangan para sa recipe na to.
Sa susunod na gagawin ko siya, guys, I'll make sure na masashare ko rin yung ingredients sa inyo. Share ko kung paano ko siya ginawa. Next time, promise ko yan sa inyo. Nasa trial stage pa lang din kasi, kaya hindi ko pa video, hindi ko pa vlog. Pero by next time na gawin ko to, I'll make sure na i-video ko siya. Let's eat, guys! Good morning, guys. It's 6 a.m. Grabe, ang hirap pumangon. Late na kasi kami natulog. Dahil tinulungan ko rin si Bunso doon sa project niya para mapabilis siya dahil anong oras na. And buti na lang nakaready na yung baon nila. Kailangan na lang i-heat up. Kung hindi, mangangarag ako talaga ngayong umaga. Ito nga itsura dito sa kitchen, guys. Ito yung mga kailangan ko ding ayusin. Ang madaming dishes kahapon. Mga dry dishes na lang yan. Kailangan ko lang balik sa pwesto nila. And wala naman akong hugasan na. Dahil yung baon nila nakalagay na diretso sa mga baonan. I-heat up ko na lang yun. And ready to go na sila. Prep lang muna ako ng baon nila, guys. And here's our baon for today, guys. Today is Thursday. Bagong recipe to na tinry ko. Nag-check lang ako kung anong mga pwede kong lutuin gamit ang ground pork. And ito yung tinry ko kasi ito yung lahat ng meron akong ingredients na ready dito sa bahay. Ginger minced pork rice ang tawag dito. And natuwa naman ako kasi nagustuhan ng mga bata. Masarap daw and very easy lang to prepare. In 20 minutes tapos na kaagad ito. Napakadaling gawin and masarap siya, guys. Tatry kong i-video next time kapag gumawa ulit ako nito para naman makagawa rin kayo para sa mga bagets ninyo. Happy Thursday, guys! Morning! Good morning pa lang, aalis na kagad. Oh, sige na, bye-bye na. Si bye-bye na lang. Bye! Asama ako. Bye! Alis na sila, guys. Magaga pa. Mabilis ako nakapag-prep ng pagkain. Ayos na rin yung kitchen. Kailangan ko silang tulungan gumawa ng mga water bottle nila. Pero maaga pa rin kami. Dahil nakaprep na nga yung pagkain nila. Say bye, anak. Love you, bye. Sama pala ako. Bye, guys. See you later. Pakita ko lang sa inyo ng mabilisan itong master's bedroom, guys. Actually, medyo naglikpit na nga ako. Kasi kanina, nalobat na yung aking phone. Kaya hindi na ako nakapag-video kaagad. And, naiinip ako, kaya medyo naglikpit-likpit na ako dito sa bedroom. So, ito lang naman ulit yung ating kailangang mga likpitin. Usually, puno ng cable ng chargers dito. Naayos ko na yun kanina. Kailangan ko lang tagay balik na yung mga furniture sa pwesto lang nila. And ayusin lang yung bed. Yun na lang ang gagawin ko, guys. See you later. Gawin ko muna to. Tapos na ako maglinis ng master's bedroom, guys. Mabilis ko lang namang inayos to. And magpapahinga na rin agad ako. Ang sama talaga ng tulog ko. Pero pasalamat pa rin na may gising pa rin syempre. Napuyat pa kami kagabi dahil tinulungan ko si Kaya doon sa project niya para matapos siya na mas maaga-aga. Kawawa din naman kasi kung mapupuyat sobra. 11 na kami nakatapos yung project niya. Sobrang sama talaga ng tulog ko. Plus meron pang sasakyan sa labas. Nakatadaan ng ibang sasakyan, nag-a-alarm siya. Kaya naman babawi ako ngayong umaga ng tulog. Sana makatulog. Pahinga muna ako bago ko harapin yung mga kailangang tiklopin na hindi ko nagawa kahapon. And ewan ko lang kung magkasalang ako ng laundry today or bukas na ako magsasalang ng laundry ulit. Pahinga muna ako, guys, and I'll see you later. Nag-bake ako ng corn muffin, guys. Ang tagal ko nang di nagbe-bake nito. Yung actually mukhang muffin. Wala siyang masyadong inalsa. Siguro na sobrahan ko to ng egg. Kasi ang liit ng egg ko, dinagdagan ko pa ng isa. Pero okay naman na to. Basta masarap, okay na yun sa mga bata. Ang bango daw, sabi ni Shobe. Smells good, Shobe. Katitikman na namin yan. Meron pa nakasalang na 6 pieces, ay 7 pieces pala. O 8 ba? Titikman na namin to, guys, kung masarap. Habang mainit-init pa. Next time pala, mas nadamihan ko pa yung butter niya. Di ko na kasi maalala kung paano ko ginagawa ito. Ang tagal-tagal na. Nagligpit kasi ako ng mga gamit ko. And nakita ko yung recipe ng corn muffin. Kaya naman, tinry kong gumawa ulit. Good afternoon, guys. 5 PM na. And kanina pa ako busy gumawa ng mga labels kasi gusto kong palitan yung mga labels ito sa kusina. And ito na yung isa sa mga unahin ko. Ito yung aking spice rack. Kasi kung makikita nyo, nag-fade na yung aking ginawa before.
So, ayan na yung itsura niya ngayon. Actually, gagawin ko na dapat siya kayo na naisip ko. I-share ko sa inyo yung transformation. And ito na, may nasample na akong isa. Una, ito iniisip ko. Gumawa rin ako ng ganitong label. Ang ganda, no? Tabingin-tabingi pagkakalagay ko. Tapos, gumawa ako nito. And then, ito yung dati. So, hindi ako natuwa dito. Parang feeling ko may hindi maganda. Tapos, gumawa na lang ako nito. Sinimulan ko lang doon sa mga sauce namin and oils. And, ayan na. Tuloy-tuloy na siya. So, ayan na ang gagawin ko, guys. So, ilagay ko lang yung mga stickers and babalikan ko kayo later. Pakita ko lang sa inyo yung after. Kung napapakita sa inyo, ididikit ko isa-isa to. Alam ko satisfying yun, pero hindi ko na i-video. Pakita ko na lang sa inyo pagkatapos. See you later. Time to reveal ang ating spices na labels. Ayan na siya ngayon. Ang ganda na lalo nitong ating spice rack dahil dun sa mga labels natin. Nakakatuwa, dapat noon ko pa ginawa to. Itong spice rack ko, nabili ko to sa Landmark. 1,700 nata ang presyo nito sa pagkakaalala ko. 1,679 something, mga ganun yung presyo niya. Bigyan ko kayo ng close-up look ng mga spices. Ang ganda-ganda niyang tignan, natutuwa ako na pinuha kong white tong labels nila. Ako lang gumawa ng labels nito in vinyl na glossy paper yung gamit ko dito. And syempre, dinamay ko na rin to. Ito yung katabi niya, yung salt, baking powder, baking soda, at saka yung cornstarch. Medyo hindi nga lang kita yung cornstarch, no, yung label niya pag natatakpan nito. Pero turntable naman tong pinapatungan niya. At saka alam ko naman na yung malaking yan ay cornstarch. Ayun. Para sa amin talaga nag-work kasi ang labels. Hindi lang naman ako yung nasa kusina. Para kung gusto rin magawa ng mga bata or pag inutusan mo sila, alam nila kung saan nila kukunin yung mga gamit na kailangan nila. Ayan na itsura niya dito sa pwesto niya. And ang gandang tignan, di ba? Mas naging maaliwalas yung itsura dito. And minaliligaw na Himalayan soap sa gilid. Hindi ko pa alam sa pwesto yun. Actually, bababa ko yan. And ito yung itsura dito. And ito naman, dito kasi nagsimula yun. Yung aking mga sauce and oil. Gusto kong palitan yung labels nila. And nakailang palit ako dyan. So nakita nyo, gumamit din ako nung ganito, yung label maker. And hindi ako ganun natuwa. Ayan siya, oh, nabuo ko siya. Nagawa ko lahat. Okay naman yung itsura niya, pero hindi ako ganun ka-happy pa rin kasi sa itsura. And then may isa pang version yan ng label. So wait, baliktarin ko para makita nyo. So may isa pang version. Yan, kung nakikita nyo, merong gold naman na color. Kaso yung gold na yan, hindi yan nag-a-appear pagdating doon sa mga dark na sauce. So, kailangan ko mag-isip ng ibang way para i-label to. Kaya gumawa ako ng ibang labels. Papalitan ko na to ng labels, guys, and see you later. Hindi ko na-video yung paglalagay. And dito rin sa coffee area, walang label kasi itong coffee at saka yung milk chocolate na drink. Lalagyan ko na ng label yan, idadamay ko na rin yan. Plus this one, gusto ko na rin palitan yung labels niya kasi ayan na siya. Nag-lighten na yung pagka-black ng color ng mga labels and para maging pare-pareho na rin siya. Papalitan ko na rin to, guys. Siyempre, kailangan uniform sa kitchen. Tsaka para maiba naman yung feel sa kitchen, parang magre-refresh lang tayo ng kitchen ng konti. Medyo nag-organize kasi ako dito. Nagde-declutter ako ng konti dito sa kitchen. Nag-aalis sa mga gamit na hindi na namin kailangan. Kaya naman naisipan ko rin talaga magpalit ng mga labels. Ito yung isa sa mga pull-out basket na rattan dito sa may center island. Tapos na ako maglagay ng labels, guys. Ito sa mga sauce and oils. And happy na ako sa itsura nito. Nakailang palit din talaga ako and this time, ito na yung gusto ko. Hindi ko pa na-refill yung ibang bottles, pero mostly na-refill ko na yan. And nakakatuwa yung itsura niya. Ang neat lang tignan and na-refresh yung itsura nitong mga bottles ng sauce and oils ko. Labels lang napalitan pero parang bago na ulit itong aking mga sauce and oil bottles. Let's move on to the next one naman. Magpalit ulit tayo ng mga labels naman ng aking mga nasa container and dun sa aking coffee area. Ito naman yung decaf coffee at saka yung chocolate milk. Pakita ko muna siya sa inyo bago ko siya ilagay doon sa area niya. Nakatuwa yung itsura talaga lahat. Yun na lagi ko sinasabi, nakakatuwa itsura nila. So, ayan na itsura niya dito sa may coffee nook na area.
Ang ganda niya ng tignan kaysa doon sa walang labels. Para at least pag may guest kami, mas alam nila kung anong nakalagay sa mga jars na to. Yung mga jars na yan, nabili ko yan sa Shopee. Actually, halos lahat ng laman nitong Coffee Nook area, halos galing sa Shopee. May mga few items lang na hindi galing sa Shopee, pero lahat halos Shopee. Kaya salamat Shopee! Mas marami kasing murang options doon. Actually, Lazada rin naman, pwede nyo ring i-check. And convenient lang din kasing bumili online. And pakita ko na ulit sa inyo tong area na to. Ayan na lahat, yung ating mga nilagyan ng labels. Ang ganda niyang tignan ngayon. Mas naging maaliwalas tignan dito sa kitchen. Gusto ko naman yung black dito, kaso ang gastos sa ink. At saka subukan naman natin yung ibang kulay. Hopefully tumagol yung buhay nitong mga stickers na to. Itong mga labels na ginawa ko. Last one na lang nilabelan ko yung basket ko ng mga pang-baking. And ito naman yung basket ng pang-baking supplies ko. Pero may nasama na sa kanyang breadcrumbs. Kasi ito na yung mga usual na ginagamit ko. Sa hindi naman ako masyado nagbe-bake na. Kaya actually pang kitchen needs na rin talaga halos lang lahat ng laman nito. Same na format lang naman yung ginamit ko. Same style ng labels para doon sa aking mga sauce, oils. Tapos yung dito ganito rin yung ginamit ko. Same size na rin. Dito sa coffee area, iisa lang yung ginamit ko na klase ng pang-label. Ako lang din nag-layout nito guys. Naghanap lang ako sa Google kung ano yung mga sample and then ginaya ko lang siya. And gusto ko, simple lang talaga yung itsura niya. Minimalist lang yung dating. Pero elegant yung dating niya talaga. Naging classy siya dito sa mga pinaglagyan ko. Yan na yung mga natin na labels for today guys. Bukas na ulit ako kikilos ito sa kusina. Kailangan ko din i-refill tong mga to pero bukas na yan or sa mga susunod na araw. Nagligpit nga rin pala ako ng konti dito sa pantry guys. Inayos ko lang ng konti ulit. Nag-restock na naman ako. And syempre, check ng mga laman ng pantry. Napasok ko na dito sa pantry yung lahat ng kailangang ilagay dito. Wala nang laman sa labas sa dining area. Kaya nakakatuwa naman na napagkasya ko na ulit lahat dito. Pero meaning din kasi noon, nauubos na rin yung mga stocks namin. Hindi naman nauubos, nababawasan na sila. Nag-check din kasi ko baka meron ng mga may expired na kailangang unahin na namin kainin or mas unahing lutuin. Kaya nagligpit din dito ako sa pantry para makapag-check din talaga. Kasi baka nakakalimutan ko na kung ano yung mga dapat inuuna kong niluluto or yung mga unang kinakain namin. So ayan na guys ito sa pantry. Mabilisan lang naman kasi napakita ko na rin sa inyo to last time. Pero nakakatuwa lang naman na naayos ko ulit siya. Kailangan ko talaga siyang check every now and then. So far, okay na okay pa yung mga stocks namin. Kaya ngayon, unti-unting grocery lang ginagawa ko. Dito lang malapit sa amin, tsaka palengke lang. Talagang yung mga kulang-kulang lang yung mga binibili ko sa ngayon. And happy naman ako kasi yung laman ng pantry namin, nabili ko yan ng mura-mura. Gamit yung 70% off voucher ng Shopee. Pero syempre, hindi naman lahat yan guys, no? Yung iba dyan, nakuha ko naman ng normal na bili sa mga grocery stores.
Ayan na siya. Hindi na pinabas. Mainit-init pa. Paamoy ng bagong book. 5,000 plus na lang siya. 5,000 plus. Oo, 10,000 siya, 11. Meron pa daw, hingi daw kayo. Hiningi lang namin to eh. Hiningi lang namin. Mga batang busy. Hi, busy girls. Taga busy, oh. Hindi ako pinapansin. Bahay na kami guys and sobrang saya ng puso ko. Dream come true. Finally, ayan na siya. May box set na ako ng hardbound na Harry Potter. Grabe, sobrang gustong gusto ko to. As in, inaabangan ko sa Shopee pa nagsisale yan. And ngayon nakatanida dito, naka 45% off sa sulit fare ng National Bookstore. Kaya 5,995 na lang siya. Sobrang mura nito. Ito na yung pinakamurang nakitaan ko na offer nila nitong Harry Potter na hardbound na book set. Ito yung original na cover niya. Ang ganda-ganda, ang bango-bango ng bagong libro. Sinama ko lang ibang mga Harry Potter collection ko. Actually, meron pa akong Lego na Harry Potter. Hindi ko sinama dito sa pictorial. Para lang bakta sa inyo kung ano yung mga collection ko ng Harry Potter. Si Daddy lahat bumili nito. Ito, kung hubahan, regalo rin Daddy sa akin yan. Yung baso ko na Hedwig's Daddy rin. Ito ako bumili nito. Pero ang cute-cute lang nila. Taas yung mga Potterheads dyan. Nakilig na kilig kapag magkaroon kayo ng ganito. Ang tagal ko na tagang gusto to. Pero hindi ko talaga makuhang bumili. Kahit kaya ko siyang bilhin naman. Pero namamahalan ako sa 10,000. Kaya ngayon na 5,995 na siya. Napakasulit. Plus gift pa ni Daddy to. Thank you Daddy. Thank you talaga. Dream come true. And binili ko rin pala to. Yung The Mortal Instruments ni Cassandra Clare. Actually, may dalawa na nga akong hardbound nito na nabili ko sa book sale. Sinisimulan ko siyang ipunin. Pero nakasale kasi to from 3,999 to 449 na lang siya. Kaya binili ko na din ito. So, ayan lahat ng binili ko sa book sale. Yung mga bata, may mga binili din sila sa book sale. Tsaka sa Philbars, di ko na siya napakita. Pero ayun ang sinadya talaga namin. Kasi yung dalawa, mahilig talaga sa mga books yun. And ayan ang mga nauwi ko guys. Happy. Sobrang sulit yung pagbo-book fair namin. Yung national na sulit book fair. Ang dami pang ibang mabibili doon. Sobrang nakakatuwa.
Hanggang bukas yun, November 19. Pero syempre, bago ko ma-upload tong vlog na to, tapos na ang book fair. Ang dami kong babasahing libro, guys. Kahit nabasa ko tong Harry Potter, uulitin ko pa rin to. Ang ganda-ganda talaga niya. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Ilang beses ko sasabihin yun, pero ang ganda talaga niya. And pangarap ko talaga tong book set na to.